tagon, kung giday ko, ipasalamatan ako ang Diyos tungod kay padayon siya nag-uban kanato o naghatag ng proteksyon. Bisan pa ang kaaway, bubabag, no? Ilang mga pagsulay sa ato pa lang ang pagbiyahe. Mga ganit, natangtang ang gold sa siya. Pero, glory to God, kay tungod sa ang Diyos man ang nag-uban nato, mga nakadangat, ihapuntangan niya safe and secure. Tungod ka na sa grasya o kaluwi sa Panginoong Diyos. Sa nilabay nga adlaw o simana, nilabay nga Domingo sa atong pagsimba, atong gihisgutan ang mahitungod sa pagpasidungog o pag-honor sa atong buhing Diyos. No? Atong nasayran nga sa diha nga ang tao dahil ang honor sa atong Ginoo Diyos, magpasidungog, musimba sa atong Ginoo Diyos, hatagan yun niya o favor. Amen ba? Amen. Kung atong mahinunduan ang about sa kinabuhi ni Eli, ang usa ka pari nga gipili sa Ginoo aron mahimong pari manguna sa mga katawhan sa ilahang kapanahonan, sa panahon sa Israel. Gani si Aaron o si Eli, kaliwat pagani ni Aaron, no? Sa tanan ng mga pari na nagsunod-sunod sa nagkalaing henerasyon hantod sa pagkapari ni Eli. Apan sa diha nga napakya si Eli sa pag-disiplina sa iyang mga anak, napakya siya sa pagtudlo. Wala niya mahimo ang iyang katungdanan sa pagtudlo sa iyang anak sa matarong nga pagkinabuhi. Hindi mo kung mga kahilayan sulod sa simbahan. Busa ningon ang Ginoo, dili ko na kana buhaton lang imo makaliwat makapanunod tungdanan nga akong gipiyang kanimo. Busa nahimong tunglo sa kinabuhi nilay ang iyang mga anak, no? Iniabot sa punto nga ingon ang Ginoo, ang imong mga anak kanang duha nimong anak nga sila si Pinehas, mga matay nga batanon pa, so dili gyud moabot og pagkatigulang, no? Usa isip ang katawhan sa Dios kung masabtan nga ang Dios di ay ang mag-auno sa mga tao nga mohatag og pagpasidungog kaniya, no? Kitang tanan nagtuo ko nga paboran ta sa Ginoo kung kita mo lahutay. Kaya ang pulong sa Dios nagaingon sa Revelation chapter 14 verse 12, ingon dito nga kinahanglan nga mulatay kayo ang katawhan sa Dios. Siya nga matinud-anon sa Dios ug nagmamumuton ang Hesus. So kinahanglan nga kita nga igsuon unsa man ang mga pagsulay nga migangat sa atong ginabuhi, unsa man ang mga kapakyasan, mga kalisod, bisan mga kasakit, no? Daghan tag mga pagsulay nga atong masinatian. Apan kung mulahutay lang ta ug ibutang nato sa kasing-kasing hunahuna nga mao ang pagpasidungog sa atong buhing Dios, kita usab iyang kasidunggan. Amen ba? No? Nakita nato bisan pa sa ganing sa kinabuhi ni Lidl, katong usa ka atleta nga sikat kayo, di ba? Sa 1940s, 1946. Usa siya ka sikat nga runner sa 100 meter nga das. Unya gikan siya sa dula nga rugby. Unya kay niabot man ang time nga makuha na unta niya ang gold. Galing kay sa pagtan-aw niya kay ang gold nga iyang daganon nahimutang man adlaw ng Domingo. Busa ningon siya, no, dili kong dagan. Simple lang ang iyang life, mao ang pagpasidungog sa atong Ginoo Dios, no? Busa sa diha nga ipatiko siya sa mga tao, sayang kaayo gold na dato. Kaya nakita mo din sa mga tao nga walay makatupong sa walay makatandi sa dagan nga sa kakusog sa dagan ni Eric Liddell mo nga isikat din siya pagayo.
Pero sa diha nga iyang giunor ang Lord, dili ko dagan tungod kay kanang adlaw. Adlaw na sa pagsimba o sa pasilong sa atong buhing Diyos. Usa, pag-abot sa sunod pa nga mga lain na po na Olympic, ni-atil siya ang dagan, pero dili na sa 100 meter. Dito na siya sa 400. Kuha niya ang dako, ang pinaka kainaman niya ng gold, lain pagod ng mga kwarta nga iyang madawat. Sa ingon ng Biblia, sa ang basahon, sa unang Samuel, chapter 2, verse 30, balik ko na kung ipagbasa ako. Busa mingon ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, akong gisaad nga ang imong banay o ang banay sa imong amahan, mag-alagad ka nako hangtod sa hangtod. Mao ni ang saad sa Dios sa diha nga nagmatinud-anon pa ang usa ka pare nga si Eli. No? Ang Dios mismo may nagsulti kang Eli. Pero sa diha nga napakya sa pagtudlo, mingon ang Dios, apan karon ang Ginoo nagpadayag, nagpahayag, dili ka na buhaton kay ang dili ko ka na buhaton kay ang nagpasidungog ka nako, pasidungkan ko usab, ang nagsalikway ka nako, isalikway ko usab. Usa-usa ni kapag pahimangyo para sa tuwa mga Igsoon, nga kining adlaw nga Domingo, igahin nato sa Panginoong Diyos. Di ba? Ang Biblia nagpamatud na ang atong kinabuhi, atong ginulaman. Sa kinahanglan natin iuli. No? Sa Leviticus 29 o 27 versikulo 30, lingon dito, iya sa Ginoo ang tibuok na ikanapulo. No? Ang tibuok ikanapulo, balaan kini alang kanya. Igsoon, kung atong sabton, dili lang kay kana nga ikanapulo naghisgot og pinansyal. Dili igsoon. Kung atong sabton pag-ayo, kana nga ikanapulo ang imong kinabuhi. Amen ba? Kung imong igahin, katagan kay pabor sa Ginoo Dios. No? Ikanapulo sa imong mga time. Adlaw-adlaw dunay 24 ka oras. Amen ba? Pila ba ang ikanapulo anang 24? 8 hours lang siguro, di ba? Sulod sa usa ka adlaw. Doon na kay gahin sa Ginoo mga oras. Talagsa na may maka-straight anang 2 oras, pero kanang yung panahon sa pagsimba, sabi lang yung panahon sa atong mga pag-ampo. Pag mata na ito sa buntag, yung pasikli first, is kingdom, unahon na ito, pagpangita ang giharian sa Diyos, unahon na ito ang mga pag-ampo. No? Magtuon, magbasa sa pulong sa Diyos. Amen ba? Busa, sa diha ako, mubangon ko, sayo, yung kabuntagon, labi na kung maibulong aton, alas 3 pa lang kapin. Bubangon ang ito. Ganuan, maningkamot ko. Na magtuon sa pulong sa Ginoo. Kaya kung sa may akong itudlo, kung dili ko maningkamot sa pagtuon. Akong iampo nga Lord. Ikaw yun ang magkuban ka naman sa panahon sa among pagsimba. Kaya wala man milaing simbahon ikaw man. Dili man ang tao. Amen ba? Sa atong pagsimba, wala tayo laing simbahon ang Diyos kalabing naman. No? Mauna ang paagi sa pagpasinung sa ating Diyos. Ang paggahin nato sa atong may kanapulo dili lang kung financial, kundi ang atong time isuot. No? Ang ba ngayon busy ko pati what kung ang Ginoo na mo nga busy po ko, wala ko time nimo. No? Pero bait pa. Lisod. Muna nga ihatag yun nato ang atong ikanapulo nga panahon ug higayon para sa pagsimba. Amen? Magsimba, mag-ampo ta sa buntag. Siyempre, ang atong iampo, una, ang atong self, di ba? Nga, kalay ko Lord, tabangi ko, makalangutay ko sa akong trabaho, pagkapagpadayon ko.
kung ato nang tumanon. Then, humanay mo pray sa imong kagalingon, ang imong self, imong family. Amen ba? Muna nga, kanang pagampo, dili lang kayo mingon nga, Lord, pananginig ko ng adlaw, amin. Imo ginang specify gina nimo. Unsa man nga panalangin imong gusto kay ang sa Ginoo. Isa-isa ho nimo kini akong kinabuhi, Lord. Di ba mabati nimo igsoon ang kausaban ug ang dagan sa imong kinabuhi nga nagkausog. Ngano man na magkapirmi sa presensya sa Dios. Lord, tabangi ko kaloy iko na malikon ko unsa mga pagsulay adlaw-adlaw daghang kay mga tentasyon. Daghang kay mga pagsulay sa kinabuhi. No? Napay mga balirunon. Napay mga utang nga mo, Lord. Yung mga ikagtabang. Kaya dahil na imong pamilya, isa-isahon mo pag isgot imong mga anak. Dayon ang imong mga relatives. No? Isan pa imong mga friend. Ganito mga tao nga naga BI nimo naga panghilabot nimo imo kani i-pray nga Lord. Pailhapon siya. Nga ikaw ang Diyos na akong isimba. Dayon iampo nimo ang imuhang pagpanarbaho nga padayon nga magmauswagon. Ano man ibanan ka sa Ginoo. Dili ka niya pagabiyaan. I-pray nimo ang tanan imong palibot. No? Yung mga friend. Negosyo, trabaho, naman na hindi maka-step sa pag-pray. 5. No? 5 priorities. So, maningkamot ay igsoon nga makalahutay. No? Tungod kay ingon pa nga, ipanalangin ang pag-ayos sa ilig-ilig, tungod sa iyang pagkamasinugtanon. Tungod sa iyang pagpasidungog sa Diyos, sa gihatagan sa pabor, nahimo siyang damor pag yun siya nga nisikat ang ba. Dili man pagpasikat ang atong tinguha. Ang atong man tinguha, ang makabot nato, ang atong ipangandoy. Kung sa may ipangandoy natin sa liputan. Ang tinuod, dili ang mga butang atong pangandoy yun. Ang kaluwasan. Amin ba? Ang makapanunod, sige nga rin sa Diyos. Makapuyo ta dito sa langit. Wala na'y kasakit o mga pag-antos. Wala na yung mga pagkulang. Kaya ang tanan na no? Mauna ang tinuwa sa atong mga kalag. Manangandoy ta nga ang uban, nangandoy nga matato. Nangandoy sila kung matato, di tayo rin. Kaya itong iman ka sports car. Di ba dagang kay ginapangayo? Pero ang pangutan na, ligahin ba? Ug oras para sa Ginoo nga ikanapulo nga gahin, no? Wala mayon ko magprita buntag ito hapon mo nang magtuon ta sa pulong sa Ginoo bisan pa og one chapter a day lang gani atong nangagi mga two chapter gani ang basahin pero kung daghantag kanang ginabuhat mahimo pero kinahanglan ma-priority nimo mauna gid nimo Ginoo mapasindunggan gid nimo pag-ayo ang atong Diyos kay kana ang pinaka-importante sa atong mga kinabuhi karon mga igsoon atong isgutan ang mga benefits of honoring God, no? Ang mga benepisyo sa panahon nga imong i-honor ang Lord. Ato na yung usa-usahan ng suong tungod kay daghan kaayo mga benepisyo nga giandam ang Dios para nato sa panahon nga ato siyang pasilugan. No? Daghan mga igsoon. Ingon man diha nga pasidunggan ko ang nagpasidungog kanako. Dapat isalikway ko sa ang nagsalikway kanako. No? 1 Samuel chapter 2 verse 30. Unang benepisyo so yun dire sa spiritual and emotional benefits. Ato yung paminawan pa kayo. Yung penindot kayo ni kung ato ni nga masunod.
No? Unsay na aning spiritual and emotional benefits? Ingon din renewed strength. No? Kani life is challenging. Daghan kayo challenge ang atong kinabuhi sa matag adlaw. But praising and honoring God bring renewed strength and resilience. Ang kanina ay pagpasinuog sa atong Ginoong Diyos, mao din ni pa-renew sa atong lusog. Magkapadasig ug magkapalikod. Amen ba? Muna yung una nato nga benepisyo nga atong makuha sa spiritual and emotional benefits. Usahay, maluya ka. Pero sa panahon nga imo ang gihimo priority ang imong kinabuhi dito sa atong Ginoong Diyos. No, ingon Padre, bringing renewed strength. No, magkapadasig. No, wala ka kitag mga dasig ng mga nangalagad sa Ginoo nga bisan pag wala na siya kwarta pero ang ilang makita nimo nga malipay yung ulit problema. Yang uban mga naatanan pero kaaway lang yapon bawat sa financial. Di ba? Mga dato sila pero nang giaway. Unya kung magmaluya, ma-depress. Di ba? Okay. Wala may spirit nga nagkahatag o kadasig sa ilahang kagalingon. Amen ba? Muna nga, spiritual and emotional benefits, maugyod ang makapalikod o makapagpadasig kanato sa atong espirituhanan ng pagkinabuhi. No? Kaya kung wala taana, siguro, Sabado pa lang, Lunes pa lang, ito Linggo naman po, simba na po. Mura kag maluya. Instead na magdasig ka, kaya salamat. Panahon nga magpahulay sa trabaho, ang Diyos mo sa ang atong hatagan o panahon, pasidunggan. No? Kung kay siya man ang naghatag sa ato ang puso. Isa pa, little bit. Ingon na rin. O, number 2 day. Ang una, spiritual and emotional benefits. Number 2 is God's presence. No? Experiencing God's presence in our lives is a significant benefit of honoring God. No? Sanang significant ka na bang importante ba? Hindi ba? Ingon pa sa atong tema gani, Christ is the answer. Di ba? Jesus Christ is the answer. Oh, Christ's presence is the answer. Di ba? So sa ato pa, ang presensya sa Dios mo itubag sa atong mga problema. Ang iyang presensya mo itubag sa daghan kaayo pangutana sa atong mga kinabuhi. Presensya sa atong Ginoong Jesucristo. Experiencing God's presence in our lives, mao ang pinaka-importante o significant benefit of honoring God. Wala na nga sa panahon nga ito siyang pasidungan, ato nang may experience na ang iyang presensya. No? Una nga, pahilakon ka sa Ginoo pero dili sa kagol. Pahilakon ka sa Ginoo sa kalipay. Yan naman, tungod kayo ng bakit man yung iyang presensya. Amen? So, muna ang kamahinuganon, ang kahulugan nga. So, another one, yung there is a fulfillment. No? Benefits of honoring God. Fulfillment. Honoring God's help, fulfill God's purpose in our lives. Diba? Na kung atong i-honor ang Lord, i-honor na ito ang Ginoong Diyos, mahimo nga magmadakaw ta, magmalampuson ta, makatput na ito ang tanan nato mga gitinguha. Diba? Nangandoy ka, ikaw maon nga nindot sa inyong mga anak. Kinsa makahatag anak? Ang Diyos lang. Amen ba?
benepisyo na nga ihatag sa Dios para sa imo. Ang iyang saad na dili kaniya pagpiyason. Ang imong pangandoy, ang imong mga anak mahimong professional. Pinangagistabang sa itong Ginoong Diyos. Mag-ilat ka sa galipay, dili sa kagulat. No? Nung kay giunor man nimo ang Diyos, busa mo na nga fulfillment ang imong maangkol. Sa imong negosyo, tabangan ka sa Ginoo. Madili ka malugi. Biyahan ka niya. Kung kay siya mag-uban man nimo, yun pa sa Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. No? Hindi ka ubanan sa Ginoo. Muna ang iyahang mga saad. Kusa, makapot na nato ang mga benepisyo gikan sa atong iyang Diyos sa panahon na ato siyang pasidunggan o iunor. Amen? Amen. So, ilahin pa, ingon diri, increase faith. No? As we honor God, our faith grows and strengthens. No? Magpatubo ni, magpadugang sa atong pagtuo. Kung atong iunor ang Lord. No? Ang atong pagtuo, maglambok. O ang atong usog. Di ba? Ang strength. Siya ang maghatag ka nato kadasig. Gani ang uban, isang lagi tulog kwartahan, pag panahon nga may stress na sila, na babot ng panahon na yun nga mag-suicide na sila. Kung kay wala may strength nagihatag sa Ginoo sa ilang, di ba? Wala ang kay paglaom kung wala kay Ginoo. Wala kay dangpanan. Wala kay Diyos na sangkiton. Busa, kanunay gini mong hangyo ng Diyos. Siya nga maghatag nimo ba? Dugang pa sa imong pagtuo. Dugang kalikon, kadasig o kalipay pagpangalagat sa atong Ginoong Diyos. Ulit kasi, focus on eternity. Honoring God helps us shift our focus to eternity and its promises. Ano bang eternity ka ng kinabuhi nga malungtaron? Kinabuhi nga dire pa lang sa kalibutan ang ma-experience mo long and satisfying life. No? O kaning eternity nga gingon dito nga sa langit wala nang katapusan ang atong mga kalipay dito. Kaya wala na may problema. Wala na kasakit na pag-antos. Makita nimo ang imong mga mahal sa kinabuhi. Amen ba? Usa, ano ba diya? As we honor our God, our faith grows and strengthens. Itubo gyud ang atong pagtuo ug mulikon. No? Ang honoring God helps us shift our focus to eternity and its promises. Ang mga saad sa Ginoo ato gyud nga ma-experience. Kung say saad sa Ginoo, ang kaluwasan. Dini sa number 2, yung practical and material benefits lain nga benepisyo pa ni. No? Isa pa. Una is spending blessings. God blessings follows those who honor Him, leading to a life of well-being and prosperity. No? Kana yung mga panalangin sa Diyos nga magsunod-sunod ba? No? Sa mga tao sab nga mag-honor ng salud. Muna ko nga panalangin, di ka mahutdan, kapag galing mahurot ang imuhang sa kasako, laanak ko kay bukas na mahurot. Di ba? Yung ikaw, nagnegosyo ka, pero hindi ka na na-customer, di ka angay mabalaka. Amen? Amen. So, muna ang mga benepisyo, sinabihan, ikan diyan sa atong Ginoong Diyos, panalangin, na magsunod-sunod. No? Mo prosper ang imuhang kinabuhi. Mulambok
uswag. Kung magnegosyo ka, ang imong anak magmalampuson, di mo na itong ipangayo, di ba? Amen ba? Muna itong itinwa. Amen. Letter B, yung health and long life. Honoring God can lead to improve health and a longer life. Makapataas na ini sa atong ginabuhi, so ang pagpuno sa atong mga Diyos. Malugwayan ang atong ginabuhi. No? Supuhin sa mga tao na wala magpasilong sa atong Ginoong Diyos. Ngayon nga, takulahaw lang. Di na mo sila makita. No? Tungod kay wala man ang pabor sa ila. Pero kung ang tao, ang usa ka Kristohanon nga kanunay, nagapasilungog sa atong Ginoong Diyos, magmauswagon din siya, no? Magtaas ang iyang ginabuhi, no? Bisan pag mga balatian, walay gahod. Makapataas sa atohang nga makahatag og katagbawan sa atong ginabuhi igsoon. Letter C, kung fulfilling dreams. Muna tayo mga pangandoy sa atong ginabuhi. God's blessing can help us achieve dreams that once seem impossible. Kanang mga butang nga mga imposible ato nang makabot. Kaya mamangha ka sa pagabuhaton sa Ginoo. Yun ba ang Jeremiah 33 verse 3? Call me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Di ba? Nung usan siya kasaad sa Diyos ngadto sa imong katawan mong Israel na mahimo natong masinatian sa panahon nga kita ang honor sa atong Ginoong Diyos. Makatabang ni sa ato ang atong mga pangandoy, ato gyud nga makabot bisan pa ang mga imposible nga mga butang. No? Gani. Wala na to nabantayo. Usahay na ibago nga mga butang nga i-supply sa ato sa Ginoo. Tingala ka, magdahom ano ba nga? Nakakuha ko ani, ka-experience ko ani. Amen? Ihatag na sa Ginoo, ipakita sa Ginoo. Tungod kay ingon man siya. Call me. Ipaglong ko ikaw. Ipadayag ko kanimo, ipakita ko kanimo ang tanang mga kahibulungan. Katinggalaan ng mga butang nga wala pa nimo masaylo. No? Letter D, multiplication. Another benefits na po na imo nga masinati gikan sa pagpasilungog nimo sa Panginoon Diyos. Unsa ka? Multiplication. Honoring God can lead to multiplication of blessings, both spirituals and materials. No? Sa spiritual nga aspect sa imong kinabuhi, mahimo nga multiply. Amen ba? Unsa pa? Material ang mga bagay. No? Gani kami sa una, sa panagbaho mi sa unang dili kami duha pa gyud. Pero ang mga butang nga among naangkon, sinati na mga butang nga amo man to nga hinaguan pero dili murag wala gid mi katagbaw. Dili ka matagbaw. Pero sa panahon nga ihatag na namo ang panahon para sa Ginoo, nag full time na mi, dinhi pa hinuna mo masinati imbis wala na mi trabaho. Gani, maabot na mi laing lugar. Tungod kay na pabor nga gihatag sa Ginoo, na imo sponsor, na gamiton ang Ginoo. Hindi ba? Maabot ka laing lugar, makikita ka sa mga nindot kay mga gibuhat sa Dios tungod kay hatagan man taniya og bibol. Mga material na bagay imong makabot. No? Mga butang na gusto nimo pero dili nimo kaya na ihatag sa atong Ginoong Diyos, mga materials. Di ba? Basta unahon lang yun nimo ang Ginoong Diyos. No? Unahon lang yun nimo pagpangita ang Ginoong Diyos. Yun pa. Matthew 6:33.
Seek first His kingdom and His righteousness. No? Unaha pagpangita ang gingan sa Dios kay ang tanang mga butang igadugang niya kanimo, di ba? Pag mauna nimo kini mga butang kaning atong ginapang gamit. Gani pa ihatag sa imo. Tingin ba? Mga nindot ka mga butang basta una nimong mapasilunggan ang atong imo. Anyway, giandam naman na niya daan. Another one is security. Mag-isgot kag security kanang seguridad. Diba? Honoring God can bring a sense of security and protection. Bisag asa man ka mo adto na ay protection ni Lord. Amen ba? Bisag unsay imong ginegosyo tungod kay na favor ang protection nga gikan sa Ginoo, walay buhat sa kaway nga makapahimong babaw. Diba? Na ay protection. Diba? Kaya matingala ka ng uban nga ang ilang tinguha nga mulambo sila. Ang pandani, nasira ng ilang mga negosyo. Diba? Kung kay walay protection. Pero kung i-honor na to ang Lord, ingon pa rin, honoring God can bring a sense of security and protection. Pareha na imong anak adto eskwelahan balik na say protection. No? Sa imong kagalingon, sa imong pamilya, sa imong mga mahal sa kinabuhi. No? Lain pa, letter it, ingon dire, favor. Paboran ka sa Ginoo sa bisan unsa nga pamaagi. Di ba? Gani kami naglaom ra mong ginis pabor nga ihatag sa Ginoo kanunay. Kung kay na mga butang di nato makaya, di nato makabot. Pero kung paboran ka sa Ginoo, wala gyud bisan kinsa nga magpahimong babag. No? So kapit na ko ingon dire. Liturgy, yun rin, wisdom and riches. Hinduta kayo paminaw na. Kaalam o kadato. Diba? Wisdom and riches. Sa panahon, the Bible connects honor and wisdom, riches of life. Kaya ang Biblia, ini, nagtudlo, aram mahimo kang ulaan. Maadunahan ka. No? Gani, kung imong sabton ang Biblia, kung gusto kang mahimong maalamon, ito yung Biblia. Kung mahimo kang successful, kana, giya, no? Gani, atong hinulungan si King Solomon, wala gid sila ang pangayo sa diyang bata pa siya. Nag-edad pa siya 7 years old. Ingon siya, Lord, kay himuon man siyang hari. Ingon siya, Lord, tagai ko kaalam, Lord. Unsaon na ni mga kaalam? Ang gamito na kung saan ako pag-manage ang imong mga katawan, ang pagkadaghan sa imong mga katawan ng nasod ng Israel. No? Gitagaan siya kaalam, nahimong ang Diyos. Wala ka mangayo sa kinabuhi sa imong mga kaaway. Na wala nimo pangayo nga mga matay ng imong mga kaaway. Ang imong gipangayo, ang wisdom. Wala nimo pangayo ang bahandi. Di ba? Bisag kung sa mga butang wala niya pangayuan. Pero tungod kay giuna niya ang kahibalo, ang kaalam na iyang pangayo sa Ginoo, nahimo siyang successful. Sulod sa 40 ka tuig, nagmalinawon ang nasod ng Israel sa iyang paghari. Amen ba? Amen. Nahimo siyang hari, nahimo siyang pinakadato sa iyang kapanahonan. Pero nilaghan po ng iyang asawa. Nabot po 1,000. Di ba? Yung gihatag sa Ginoo. Yung kay ang favor kanunay nagkuban. Pabor sa tanan niyang pagkabuhaton. Di ba? So, kinahanglan sa pagpadayon na sa pag-unor sa Panginoon Diyos. Last, receiving divine benefits. Kini,
Lid's blessing include forgiveness, healing, and redemption. No? Maglakip dahil sa ang pagdawat nato sa mga benepisyo ba na magdala nato dito sa mga panalangin, lakip na yun sa mga kapasayloan. Forgiveness. Kapasaylo nga itong masala, itong matulikanan, katudulangan, mga anak. No? Healing and kaiwan sa itong mga panglawas o ang kaluwasan. Mo na ang mga benepisyo nga atong maangkon sa diha nga atong tinguhaon ang pagpuno sa atong Ginoong Diyos, ang pagpangalagad nga matinianon, ang paglahutay nga atong nagikinahanglan. No? Balik ko lang ko ngayon ang Revelation chapter 14 verse 3, kinahanglan ang lahutay ngayon ang katawan sa Diyos. Sila nga nagmanitunon kang Isus o nagmatinud-anon sa Diyos o nagmaminatutong kang Isus. Usa din mga igsoon ato nga ibutang sa ating mga kasing-kasing nangingon tamos pagtindog, no? Ibutang nato itong mga kasing-kasing, itanong nato sa itong pangunahon ang kinahanglan sa ating ginabuhi, isang pagpuno sa ating Ginoong Diyos. Usa bless ka pero nga adlaw kay gipili man nimo iuna nga simbaho nimo ang Ginoong Diyos. Proverbs 5 verse 21, ingon dito nga nakita sa Ginoo ang tanan nimo gibuhat. Nagbantay siya kanimo bisan asa ka. Ingon usa favor, protection, tanan ng mga benepisyo, ang mga ayong panglawas natag sa Ginoo, ang success, ang kalampusan, ang kadaugan, labaw sa tanan, ang kalinaw kay hatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung nag-uol ka, kay nawalan ka sa kinabuhi, sa mahal sa kinabuhi. Kung nag-uol ka, kay dunay mga pagsulay. Ito wala ka igsoon. Nakita na sa Ginoo ang tanan nimong gibuhat. Nasayod siya kung unsay naasulod sa iyong kasing-kasing. Kung unsa ang imong ginahuna kanunay. Sa ayong kumandol, hindi natin wadpon ang atong mga paglaom, atong isalig sa Diyos ang atong kinabuhi ug ang tanan atong nga pagpaningkamot. No? Kamon mga igsoon, atong litukon, atong isulti sa atong Ginoong Diyos nga Lord, kung hain man may nagkulang pasayloan, kung asa man ko nakasala sa iyo ako. Iyogi ko, pinagising balangan. Tarong dili ko madala sa ka. Nadili ko matintal. Tabangi ko, Lord. Yaman imong likod. Waas akong kasing-kasing ang pagtingunga sa mga butang ni ining kalibutan na. Tungkol kay ikaw ang tag-iya. Hallelujah. Ikaw ang kusugan ako. Awitan ang Panginoong Diyos igsoon. Yes Lord, walay makapahimulag kani sa imong mga anak na niya karon. Pinagasimba dahil kani mo Ginoong Diyos. Unsa man kalayo ang langit, Unsaman kalayo ang langit, gugma mo sa tanan, muluhod ako sa tiilan mo. ang pagsimba kanimo, O Diyos.
ikaw ang gusto. Ikaw akong Diyos, kalipay ko. Yes, Lord. Nalayog ka sa walay katapusan. Iniining atak na sa kabuntagong. Malipayon kami. Nadagsangkit pagbalik sa imong balaang pangalan. Aron pagbalik ng mga paggayod, pasalamat niya kanina. Tuod kay timaan sa naging apinimong pag-igugma. Padayon mo gihapon kaming gitudluan, ihiyahan mo kami pinagi sa imong pulong. Ug sa balaan ng Espiritu Santo, salamat kay Ginoo nga ikaw gayon ang nagtudlo kanamo. Ikaw ang giya kanamo alang sa among kalampusan o alang sa among kadaugan. Labi na gyud ang paglabutay namo sa among pagkinabuhi ug sa among pag-alagad kanimo Ginoong Dios. Usa daksa kami pinagi sa imong gamahanan nga kamo aron walay mga kaaway nga